Alam mo na mali, mali as in mali, illegal as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo man lang naisip yun? Speaking of Supreme Court, sinabi po attorney ng isang law professor, and I quote, "Even if the Philippine Supreme Court were to rule that former President Duterte should be returned to the Philippines, I believe the International Criminal Court will not even listen to that ruling. When there is a conflict between international law, jurisdiction over crimes against humanity, and local law, or the Philippine jurisdiction, international law prevails." Sabi po ito ni Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng FEU. Oy Mel, bumalik ka sa law school. Mali ka. International law can never prevail over domestic laws. That's very basic. Kahit the first year law student, alam yan. Ang international law, pag yan ay nag-conflict sa ating batas, hindi po pwede. Kaya nga hindi ba mismo yung sinabi ko kanina, yung provision ng ICC? Sinasabi nila, bago natin ma-arrest yan, punta muna kayo sa local court. At yun din ang sinasabi ng ating batas, ang extradition law at sentido común. Bakit tayo magpapasailalim? Ha, Mel? Ikaw naman, Mel. Akala ko pa naman magaling ka. Sus Maria Josep ka naman. Bakit tayo magpapasailalim sa dayuhan? Ang dayuhan, dayuhan. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Kaya nga tayo may sariling saligang batas Bakit aaminin mo na wala tayong kakayahan? Kayo na nga nagsasabi malakas, bakit kayo tatakbo sa dayuhan? Meron pang isa. Ang sabi ng kaibigan ko rin, si Neri, abogado ng kabila rin. Sabi niya, walang nangyari kasi sa 6 na taon, sa panahon ng Duterte, hindi naman na-prosecute. Nery Colmenares? Oo. Sabi niya, wala. Teka muna ka ako. Ba't di kayo nag-file ng mga kaso laban sa mga otoridad? May immune si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte, immune. Bakit yung mga sinasabi niyo mga iba, hindi niyo pinailan ng kaso? That's number 1. I-concede ko na immune. 6 na taon na hindi kayo nakapile dahil yun ang inyong teorya. Bakit ka ako? Mag-4 na taon na itong administrasyon. Wala naman kayong final. Sige, bakit kayo walang final? Simple lang yan, kasi walang katotohanan yung binibintang nyo. Mahihirapan kayo ng ebidensyang ipakita sa piskal. Madidismiss lang yan. At kahit sa hukuman makapasok, dismiss din yan. Kaya hindi kayo nakapile sa panahon ng Duterte. Kahit sa panahon ng mayor siya, kasi nga wala kayong ebidensya, hindi totoo lahat ng mga pinagsasabi ninyo. Yan ang katotohanan dyan. Attorney, ano pong masasabi ninyo sa inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bunga ng kanilang group effort kung bakit naaresto si Pangulong Duterte? Ilan sa mga pangalan na inilabas niya ay sina Secretary Eduardo Año, DILG ni PR dito, Defense Secretary Gibo Teodoro at si Pangulong Marcos Jr. mismo. Meron pang isa, si Galvez. Di ba nandun din? Parang si Anyo lang, sir, ang napangalanan niya. Parang nabasa ko kasama. Ano bang papel ni Galvez ngayon? Peace Secretary, OPAP. Peace Tama, OPAP Secretary. Anyway, alam po ninyo, yun kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami mga dating kasama niya, talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali, mali as in mali, illegal as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad,
Brad ko ito sa Sigmaro eh. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestuin ng illegal, ididitining illegal, at ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? Sige. Sasabihin nyo, hindi, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments, ospital. Pangatlo, hindi nyo binigyan yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses niya, garal-gal. Parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Siyempre, yun bang kinaladkad mo yan eh. Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos pinabiyahe niya ng ilang oras yun, 16 na oras, mahigit. Talagang pinapatay niya yung tao. Tapos kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi niyo man lang naisip yun. Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabash kayo ngayon. Sir, ito may naglabas po ng mensahe ngayon. Isang senador, sahin ko yung pahayag niya. As chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization, Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC at CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Senator Amy Marcos. Naku! Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, napaka-hipokrito mo. Dapat, nung nagsisimula palang binibira mo na ng binibira yan. Pero nung ginawa mo, nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestigahan mo? Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang investigation? Wala na yung investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema ang huling bulwark of democracy. Walang maasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo eh.